Magandang afternoon, mga Galorians! Welcome one, welcome all sa programang inyong kinapapanabikan, nagugustuhan at minamahal ang Showbiz Galore. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando, ang makakasama po ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Kasama ko siyempre mamaya ang aking co-host. Sabi ko nga may co-host ako ngayon at hindi ko na patatagilin. Pakilala ko na po ang associate editor entertainment editor ng People's Tonight, mga kaibigan, Leo Bukas. Ang taray. Ay, oh. Oo, ang ganda ng intro mo pala, no? Parang showbiz na showbiz. At magandang hapon sa mga Galorian. Yes, good afternoon, Leo. Mas maganda ka pa sa hapon. Oo, alam niyo po, ang kaibigang Leo Bukas, hindi lamang po siya associate entertainment editor ng People's Tonight, kundi isa rin po siyang star builder. Oo. Ang dami na rin po niyang napasikat na mga artista gaya ni na Dion Ignacio, sikat ba yun? Oo, sumikat naman. Dati, di ba? Aramina. Jerome Ponce. Oo. Sikat din ba yun? Oo. At marami ka rin na-discover, di ba? Oo. Coco Martin. Oo, Diba? si Andrea Del Rosario, ako nakadiscover dyan. In audition ko sa That's Entertainment, tumakbo sa audition. Diba? At marami pang iba. Oo. Oo, kaya Marami po, pang iba. isa pong karangalan po sa Showbiz Galore ang makasama po natin ang isang Leo Bukas dito sa ating programa. The pleasure is mine. Okay. Okay, Leo, dito sa ating programa, bago tayo magchikahan, meron tayong OPM Song of the Day. Alright. Kung saan, OPM lang talaga ang pinapatugtog natin sa ating opening. Wala talaga. Bawal dito ang foreign songs. Ganon. At ang ating OPM Song of the Day ay ang Laki sa Layaw ng Juan de la Cruz. Yung Nakasalayo Jeff Rocks ba yan? Yes. So, narito na po ang ano ba? Ang Juan de la Cruz Oo. para sa Laki sa Layaw. May mga taong lumaki sa hirap, merong laki sa layaw, sarap. Kung sa'y titigan mo, akala mo kung sino, hindi na bumababa sa kanyang trono.
Ayan, Laki Salayaw. Ikaw ba laki sa layaw? Ay, hindi. Ay, mas lalo naman ako. Oo. Ako, laki sa hirap. Pareho tayo, Laki sa Oo. Hirap. Hindi Laki sa Layaw. Yan po ang ating OPM Song of the Day, ang Laki sa Layaw ng Juan de la Cruz Band. At sa mga gusto po mag-request para sa ating OPM Song of the Day, i-text lamang po ang inyong request sa 0977-342-1644. Ulitin ko po ang aming text line, 0977-342-1644. Okay, unang balita Okay. natin, syempre gusto nating i-congratulate Sino? ang buong pamunuan, ang buong staff crew, cast ng pelikulang Felix Manalo. Tama. Na ngayon po ay gumagawa po ng Kasaysayan. record po sa Takilya. Nakakatuwa, Bongga, di ba? oo. Nandun ako sa napakalaking premiere night. Biro mo, kinaya ko, di ba? Oo, kinaya mo kapatid. Kinaya ko, Oo. Day. Kumusta naman ang premiere night? Kasi ako may ticket, hindi ako Hindi ka na nakapunta. nakapunta. Oo. Oo. Papunta pa lang doon, alas 5 ng hapon, nasa NLEX. Ang traffic papasok. First time kong makapunta sa Philippine Arena. Ha. Tapos yun, nag-start ang premiere night mga 6:45 ng gabi. Tapos natapos mga magna-9. Paglabas, dusa din. Ang tagal pala. Oo. Dahil sa dami ng tao. Ang daming sasakyan. Pero ba ang mga kapatid na Iglesia ni Cristo, may mga sasakyan sosyal talaga ang yayaman. Marami sila doon yan. talaga. At nakakatuwa dahil ang Pilipinas ay nalagay na naman sa Guinness Book of World Records. Oo, dahil sa may pinakamaraming umattend sa isang premiere night. Correct. Ayan, congratulations po. At syempre, hindi lamang naman ang Felix Manalo, maging ang pelikulang General Luna. Correct. Mm-mm. Napanood mo ba? Yes, Ako din, oo. 2 beses ko nang napanood, Day. Pareho tayo kapatid. 2 beses ko na Kaloka. pinanood ang General Luna. At nakakatawa, ang gross niya yata ay umaabot na ng 200 million plus Ayan, na, Day. Diyos ko, natutuwa po ako sa mga Oo. ganitong magandang nangyayari sa pelikulang At Pilipino. extended pa rin siya hanggang ngayon, ha? Mm-mm. Mapapanood pa rin sa mga sinihan. Oo, alam mo naman, ang mga Pinoy naman, kapag nagbigay ka ng magandang putahe, magandang pagkakagawang pelikula, susuportahan naman ni talaga. Tama. Ganun na ngayon ang audience natin talaga. Mm-mm. Matatalino na sila. Day. Matalino na talaga. At meron pang Mm. isang kumikita ang Etiquette. For mistresses. Yes, congratulations Yan ang hindi din ko pa po. napapanood. Oh, ako rin, hindi ko pa Mamaya ako napapanood. papanoorin actually. Pero, ang sabi daw, ang galing-galing daw ni Isa Calzado sa Oo. pelikula. Subtle at subdued daw ang kanyang performance. Correct. At natalbogan daw niya. Ewan, totoo Oo. talbog daw niya si Chris Aquino. How Ay, true? ayoko mag-comment. Ayaw mag-comment. Bakit? Basta. Okay. Hanggang hindi ko napapanood, hindi muna ako Oo, na, tama diba? nga naman. Okay, kapatid, alam ko meron kang baon dyan. Nasa bag ko yung baon ko, te. Oo. Kaya lang ang layo ng bag ko sa akin. Oo, anong baon mo dyan? Eh, syempre kahapon. Pero bago mo ibigay ang baon mo, ang ating oras po ay alas 3:15 na po ng hapon at ang oras na yan ay inihatid sa atin ng This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. Kaya Okay. pala fresh na fresh ang hininga mo ngayon. Yes, oo. Dahil Dahil sa sa Be Be Fresh. Fresh. Yes, kapatid. Mm. Mm. Siyempre kahapon kasi nasa press ko na ko ni Regine Velasquez para sa kanyang Regine at the Theater. Wow, ang nag-iisang Asia songbird. Babalik na siya ulit sa concert scene. Naganapin to sa November. Basta first week na November, 4 na shows yun sa sa Soler. Sa Soler. At doon, inamin niya sa amin na Ano? nagkaroon pala siya ng nabawasan ang kanyang self-confidence pagkatapos siya makapanganak kay Nate. Ay, bakit daw? Nawalan siya ng tiwala sa sarili niya kasi nagkaroon siya ng parang sakit na acid reflux. REFLUX. Hindi ko alam kung ano yun. Ako rin nga, hindi ko alam. Pakiano ngayon. Yung daw acid reflux Oh. ang nagkukos para hindi siya makahinga ng maayos Oh. at hindi niya ma-hit yung mga tamang nota. Oo. At yun, pero ngayon daw, okay naman na daw siya. Bumabalik na daw
sabi niya, salamat sa Panginoon kasi bumabalik na raw ang kanyang boses. Kaya nga, magko-concert na ulit siya. Solo yun At Solo 4 yan ha, concert. sunod-sunod. Ito 4 ba na dun sa gabi. that chatter sa Solerba? Mismo. Ayun, doon. Nakakatuwa naman, di ba? Kasi marami mga tagahang ang ating songbird na gustong-gusto talaga siyang napapanood sa isang konsyerto. Oo. At yan na nga ay may aabangan sa kanya. Correct. May binanggit ba ang ating songbird tungkol sa kanila ni Ogie Alcacid? Alin doon? Na, di ba, minsan nag-aaway daw sila. May mga pinag-aawayan daw sila. Hindi, normal Ganon. lang naman daw yun sa sa mag-asawa. Mm. Pero ano naman, para mga maliliit na awayan lang yun na tampuhan, gano'n. Pero natanong din namin actually siya tungkol sa sa political figure na gusto niyang i-endorse. Sabi niya, Sino raw? ever since daw, hindi talaga siya nag-i-endorse ng Ay. politicians. Oo. Pero, Pero, ang asawa niya ay pinababayaan niya si Ogie kung sino ang gustong i-endorse. ay, oo naman. Si Ogie naman pagdating sa bagay na yon, open naman siya, di ba? Mm-mm. Nakikita naman natin kung sino yung mga sinusuportahan ni Ogie, di Tama. ba? Mm-mm. Last year, si Pinoy ang sinuportahan niya. Ngayon Diba? kaya ay ang manok ni Pinoy pa rin? Ay, ewan ko lang. Yan ang Diba? aalamin No? natin kay Ogie. At napag-uusapan na rin natin si Ogie. Natutuwa siya at sobra talaga siyang thankful sa ibibigay na award sa kanya ng Philippine Movie Press Club. Social. Mm-mm. Ano ang award na yan? Sa darating na Star Awards for Music, ang Parangal Levy Celerio Award. Ay, Levi. Kung saan ang binibigyan ng parangal doon ay ang mga hindi singer, mga composer, arranger, record producer, yung mga yon. At si Ogie ang napili bilang awardee as composer. Deserve niya yun actually. True. Sa dami ng mga komposisyon, magagandang komposisyon na nilikha ni Ogie, dapat lang naman talaga siyang parangal. Oo, at saka alam mo, sobrang itong taong din ito, sobrang humble. Kung may mga humble na artista tulad ni Ate Guy, ni Alden Richards, ito ring taong ito ay isa sa mga yon. Oo. Pag nakikita ko ni Ogie, lumalapit pa yan kasi alam niya hindi ako makakalapit sa kanya. Hindi diba? talagang ganun siya. Siya ang unang mag-a-approach talaga. Oo. Iiba Ang bait. talaga. Mm-mm. Oo, yung mga ibang artista, ewan ko na lang sa kanila. At saka nakwento rin ni Regine na nakalipat na pala sila sa bahay na pinarenovate nila sa isang sikat na subdivision niya sa QC. Sandali, ito bang yun sa Ayala Heights? Oo yata. Basta yun ba? isang Quezon City ang Ayala, di ba? Mm-mm. At ayaw niyang pag-usapan kung totoong may elevator Ay, ang oo. bahay. Diyos ko. I'm sure totoo yan. Grabe, napuntahan Mm-mm. mo na ba? Nakapunta ako dati kasi Doon wala. dati escalator pa lang. Nakapunta ako dati kasi wala naman si Ogie. May hinatid lang ako. Yung Oo. harap lang ng bahay nila ang nakita ko. Pero ang ganda dahil. Pinaluwang daw nila Regine. Pero sabi niya, hindi yung dobleng size ha. Oo. Panadugtungan lang daw nila sa dulo, pero nandun pa rin yung swimming pool. Pero ang palaisipan talaga sa amin yung elevator. Ako rin. Parang gusto kong makita. Alam ko si Imelda Papin lang ang mayroong elevator ang bahay sa Amerika, di ba? Oo. Pero ngayon, meron na. Oo. Sila Regine at Ogie, may elevator ang bahay. Oo. Ay, bongga Building yan. ito. Ay, loka. Gaano kaya kalaki? Malaki daw talaga. Ayaw lang masyadong pag-usapan. Sabi nga ni Regine, wag na natin pag-usapan kung ma-elevator o escalator o ano. Basta wag na. I'm sure meron, no? Ako din. Oo, ako naniniwala ako. Social first time kong sa mga celebrity, sa mga artista, first time mong makarinig na bahay na may elevator, no? Parang iba ang dating. Pag sinabi mong ang bahay mo may Oo, elevator. kasi pwede sabihin ang bahay ko ay 2-story lang. O Mm. kaya sobrang laki mansion. Pero yung bahay mo may elevator mula sa underground hanggang sa taas. Oo. Yun, bongga, no? That's something. Correct. Diba? At kasamang Leo, Mm. magpapatuloy tayo pero Yes. kailangan muna nating maghanap buhay. Social. Noon, ngayon at kailanman ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika noon at ngayon, ating sariwain ang mga awitin na nagbigay kulay sa ating buhay noon at patuloy na nagbibigay ng pag-asa magpahanggang ngayon. Musika noon at ngayon, samahan ang mga batikang mang-aawit
si Lloyd Umali. Lloyd Umali kasama si Ima Castro. Ima Castro. Musika noon at ngayon. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Kay gandang pakinggan mula sa simula hanggang wakas. Mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, mga nagbabagang impormasyon, alamin, pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Tolitz Laurenio. Balita sa hapon, ihahatid ni Tolitz Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, 4:00 hanggang 4:30 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. The doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinal Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika On Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, 6:00 hanggang 7:00 ng gabi dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi urungan, katapat at karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim, at inyong karancho, Miguel Hill. Katapat at karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill, 10:00 hanggang 11:00 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Katapat at karancho dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Sisters, mothers, si Ninang at si Tita, maging si Kumare. Sali na, tara, kwentuhan na. Usapang babae dito sa Girl Talk kasama ang inyong mga amiga, Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Ang pinakabagong radio talk show made specially for girls. Tara, join na sa usapang pangkababaihan. Girl Talk, Lunes hanggang Biyernes, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Start twerking like Malik. Twerking like Malik. We're back! We're back po sa Showbiz Galore. At bago tayo magpatuloy, binabati ko ang kasamahan natin dito sa A-Tri Media. Ang kaibigan po natin si Miss Pelita Uy. Binabati po natin siya ng Happy birthday! yes, happy birthday PPU. Sana, Uy, anong wish ganda, natin sa kanya? PPU? Oo, PPU. Ganda, no? Oo, Pelita Peralta Uy. Ang Oo. wish natin ay manatili siyang maganda. Oo, di ba? Manatiling maganda, manatiling sariwa. Oo, sariwa at bata. Correct. At takam-takam. Yesterday. Happy birthday, PPU. I love you. Mula sa Showbiz Galore. O, bumati na rin na tayo. May mga text na tayo dito. Go. Binabati natin si Tita Ellie Mercado at Tita Aga Silvestre ng Apalit, Pampanga. Alam mo, ang Layo, binabati ko ang mga taga Camarines Sur, mga kapatid at mga pinsan ko mula kay Bambi ng Apalit, Pampanga. Ayan. Happy listening po. Happy listening po sa inyong lahat. Okay. Ito naman balitang Nora Honor. Syempre. Oo, syempre naman. Kasi Diba? diba, laging tinatanong kay Ate Guy yung pagpapa-opera niya, diba? Ang tagal na nun, Oo, diba? pero laging tinatanong sa kanya, kumusta na raw? O, ano ba? May mga dumarating bang tulong? Ganyan, ganyan.
si Kuya Boy daw tumulong na. Mm-mm. Pero syempre, ang sabi daw ni Ate Guy, hindi rin sapat kasi Hindi kasya. oo, kasi pupunta siya doon, magre-rent doon, gagastos, 'di ba? May therapy pa, 'di ba? Mm-mm. Mm-mm. So ang sabi ni Ate Guy, nag-iipon pa siya. Mm. Mm-mm. Maliit pa ba na ipon? I'm sure maliit pa pero madaragdagan yan kasi may bago na siyang teleserye sa GMA7. Oo. Little Mommy ba? Little Mommy, kung Mm. saan tampok din sina Chris Bernal, Mark Heras, Oo. at Eddie Garcia. Yes. O, kinumusta naman din yung daw Alin? tulong ni Chris Aquino, kumusta daw? Ang sabi ni Ate Guy, may mga bagay, may mga tulong na wag mo nang asahan. Ay, Di ba? May ganun mga, ba yun? oo, na wag na daw asahan. Oo. So alam Ano- mo na kung anong ibig sabihin nun, ha? So meaning, hindi tumulong si Chris Aquino, di ba? Mismo. Oo, dahil dati pinangalandakan niya sa The Bus, natutulungan din niya si Ate Guy. Pero walang Baka nangyari. kasi may nagsumbong kay Chris. Pero teka, okay. Ano ang opinion mo dyan? Ano ang palagay mo? Wait lang, ha? Sa palagay nyo. Okay, sa palagay mo, bakit hindi itinuloy ni Chris ang pagtulong kay Ate Guy? Sa palagay ko, parang Oo. hindi ako mapalagay ngayon. Hindi, kasi baka may nag-chismis kay Chris na kung saan dinadala ng Lola Guy mo ang datung. Ganon? Diba? Ganon? Oo, baka lang naman. Oo, baka lang diba? naman. Hindi Oo. naman confirm. Diba? Mm-mm. So, syempre, nahirapang bumunot ng datung ang Lola Chris mo sa kanyang pitaka. Nahirapang mag-issue ng cheque. Kasi baka mamaya masunog lang ang datung. Diba? So, hindi naman natin sinasabing true ito, Hindi Oo. confirmed, Mm-mm. This is sa palagay ko lang. Oo, sa Diba? palagay mo lang. At Oo. daw, di ba? Oo daw, Mm-mm. diba? Malay natin, baka naman, hindi pa naman, Hindi pa naman huli ang lahat. correct. Pwede Ba- pa humabol. Yes. Diba? Baka humabol bigla si Cristeta, di Oo, ba? baka pati si Bimbi at si Joshua humabol pa rin, di ba? Yesterday. Yaya nga nila, di ba? Mm-mm. Pinakasal nila ng bonggang sila ang gumasos, di ba? Oo. Hindi pa huli ang lahat. Mm-mm. Malay natin, bigla na lang masusurprise si Ate Guy sa tulong ni Chris Aquino. Di ba? Ayoko pa rin mag-comment. Okay! Ang ating pong oras, 3:30 na po ng hapon. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 naman. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Lola, saan po kayo pupunta? Diba, may sakit po kayo? Apo, kailangan kong pumunta sa GSIS para malaman nila na nandito pa ako. Kailangan kasi yun para sa pension ko. Ha? Hindi na po ngayon. Di nyo na kailangan mag-annual renewal of active status o ARAS. Bahala na mag-report ang Philippine Statistics Authority sa GSIS tungkol sa estado nyo. Salamat naman at naisip ng GSIS yan. Basta, tuloy pa rin ang pension ko. Opo, Lola. Relax ka na lang dyan, ha? At ipagluluto kita ng paborito mong merienda. GSIS, karamay Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Contact Center 847-4747 o bumisita sa GSIS website www.gsis.gov.ph. GSIS, maasahan ng lingkod bayan. kasama mo. Nagbabalik po ang inyong Reyna kasama ang ating kaibigang si Leo Bukas. Uy, si Solen Yusap, ikakasal na, di ba? Agad? Oo, Ano ba yan? ikakasal na siya. Magpa-fly na sila ng... Jowa niya. Oo, at susunod doon sina Saan sila ikakasal? Ann Curtis. Taga saan ba kasi si Solen?
Sa Basta ano sa siya? ibang bansa yun. Oo. Basta, hindi dito ikakasal si Oo. Solen. Oo, Oo. maliwanag po yun. Mm-mm. At pupunta po doon si Erwan Yusuf, yung kapatid niya. At syempre, ang GF niyang si Ann Curtis. Curtis. Oo. And speaking of Ann, Mm. medyo napag-uusapan na rin daw nila ni Erwan ang pagpapakasal. Gano'n? Susunod na Mm-mm. rin siya? Mm-mm. Eh, Pwede. Diyos ko, tayo na lang hindi pa nagpapakasal. Kaya nga, pwede naman kasi 30 plus na rin si Oo, Ann. actually. Oo, sabi nga niya, ayaw naman niyang magkaanak ng matanda na siya. Oo, mahirap. Mm-mm. Oo. Pero ang sabi ni Ann, wala pang definite date, wala pang ano, pero napag-uusapan na raw nila ang kasal na issue na yan sa kanila ni Erwan Yusuf. Pero mauna pa magpaksal siyempre si Christine Reyes, 'di ba? Sa jowa niya, 'di ba? Oo. Tapos na engagement, 'di ba? Oo. Kumusta naman si Christine Reyes? Bakit daw nawawala siya ngayon? Siyempre, Oh. baliw. Baliw? Baliw sa lalaki, 'di ba? Baliw sa jowa. Mahal na mahal niya kasi ang jowa niya, 'di ba? Uy, pero may nabalitaan ako, hindi raw hindi raw tanggap ng ng family nung Oo, ng guys. nung lalaki. Oo, si Christine. Kahit hindi tanggap, wala na sila magagawa, engaged na eh. Oo, ang importante, mahal siya ni Boy, Oo, di ba? oo. At mahal din ni girl si Parang Boy. sobrang mahal ni girl yung boy, pero yung boy parang mahal lang. Mahal lang, oo. Ayun na nga, nakakatakot siyang ganyan na. Kapag mahal lang, hindi sobrang mahal. Pero syempre, i-wish natin sila ng Mm. ng good luck at natumagal ang kanilang pagsasama, di ba? Yun na nga. At sana rin, alam mo, at sana rin magpakasal na itong Sino? sina Ann at saka sina Erwan. Kaya lang may mga career sila. O baka may mga naka-stipulate pa sa kontrata ni Ann Curtis na bawal pa siyang mag-asawa, bawal siyang mabuntis ng ilang taon. So syempre tatapusin muna niya 'yun, 'di ba? Para sa kanyang moral obligation. At saka mainit pa rin naman ang kanyang karera ngayon. Mainit pa ba? Mainit naman. Oh, Kahit pa paano, 'di Parang ba? hindi naman ako masyadong napasok. Aray ko. Okay. Oo, gusto ko yun. Parang hindi ka napasok. Kasi sabi mo mainit, no? Oo. Anyway, magbasabo pa rin tayo ng text. Sige nga. Mula kay Marvin Capili. Hi, gandang Rodel at mahusay na editor. Star builder, friend Leo. O, di ba? Salamat po. Kitang-kita talaga ang mapagpakumbaba ng undefeated. Walang katulad, superstar Miss Nora Honor, nag-guest sa birthday ni Kuya Germ sa Walang Tulugan. Sana makagawa sila ng movie with Miss Isa Calzado. Alam mo, dapat may gagawin silang pelikula ni Isa. Ano nangyari? Kaya lang nagka-problema itong Lala Madre. Oo nga. Di ba? Parang hindi yata nagkasundo. Kay Ewan Adolf ko. Alex yan eh. May problema na naman yata sa budget. Oo, kay Adolf Alex. Parang Si ganun. Direk Adolf, nagkakaproblema sa budget ang pelikula. Totoo ba yun? Laging nachichismis na, di ba? Totoo ba yun? Kung madami ng chismis about him, pero open po ang showbiz galore para Yes. ipaliwanag yung side nyo. Oo, yung Sinabi mga lang namin yung chismis, no? Oo, yung mga napapabalita na pagdating daw sa pera, hindi raw Yes. nababayaran ng staff. Buo na sa kanya, nabigay na sa kanya ang budget, tapos hindi daw nababayaran ng staff, ibang artist, kulang-kulang. Diyos ko. Oo, kasi director na siya. Tapos, line producer pa siya. Pag Correct. line producer po kayo, ibibigay po Nasa kanya ang budget. lahat ng Hawak budget niya. sa kanya. Pero marami pong nagre-reklamo na hindi raw po nababayaran. Kasi ang Lala Madre na yan, kasama dapat yan si Martin Del Rosario eh. Ayun, hindi na pala tuloy. Oo. Sana mag-madre na lang sila. Sayang, di ba? Anyway, tuloy natin ang text ni Marvin. Sana makagawa nga ng movie si Ate Guy with Isa Calzado, Paolo Ebelino, and Alden Richards. Meron na sila ni Alden, di ba? Yung short film na nakalimutan ko ang title. Ako din Nakalimutan ko ang title. Pero meron pa rin silang pinagsamahan yung Kabisera. Kasama po si Alden doon sa Kabisera. Pakibati po si Janet Hermida, taga Malabon, and Ate Maria Bernardo, mga Galorians din po. Ayan.
Okay, may dala pa pong baon ng kasamang Leo bukas. Puro baon? Oo, puro Kulang pa ba baon. yung nabuksan kong baon? Hindi. Kagabi kasi nasa nasa opening ng Quezon City International Pink Film Festival. Yes. Oo, Para bakit pink daw? Eh, Sabi syempre, ng Galorians. LGBT kasi, di ba? Mm-mm. Para sa lesbian, ano ba ibig Gay, bisexual, and bisexual. transgender. Yes, yun Oo. po yun. So kagabi ipinalabas sa Gateway Cinema One ang pelikulang Dress Like a Girl. Dress like a girl. Yun ang Sino opening naman ang film mga Naku, bida syempre, rito? Foreign yan, hindi ko na matandaan. At saka, just hindi ko naman tinanong kasi, alam mo na, wala naman sila doon, Oo nga, O, puro tama. mga Pilipino ang nandun, Pero madaming nanood. Tungkol ito sa mga, sa mga drag queen. Drag queen. Buhay ng mga drag queen. Ay, gusto ko yan. Oo, alam mo yung buhay ng mga drag queen, di ba? Ano yan, black and white yan eh. Linawin mo nga, DRAG po, hindi DRUG. Yes, oo, Baka DRAG mamaya, po. Listeners natin biglang maghanap ng DRUG. Hoy, naalala ko yung drag queen. Yun ang role nung guest natin kahapon dito sa Showbiz Galore. Si Jay Chan Marquez, na dating member ng The Company, doon sa isang musical play na Chuba Chuchu. Ang role niya ay isang drag queen. Alam mo, grabe, napakagaling ni Jay talaga. Sobra. Kasama niya dun si di ba? Si Leo Valdez, tsaka si Odi Himora. Ay, hindi. Iba yata yun. Ano yan? Local mga ba yan? taga-UP ang mga kasama hindi niya. sa Ang galing. Ang galing-galing. Bravo sa buong production ng Chuba Chuchu. Anyway, tuloy. Ayun. Andun ang ibang mga direktor. Ito pala yung pinakamalaking LGBT Film Festival sa buong Asia, yung dito ginagawa sa Buong Pilipinas. Asia, sa Pilipinas. Sa Philippines ginagawa. At Wow. syempre nagpapasalamat si Direk Nick de Ocampo sa suporta ng Quezon City Council at ng Quezon City Mayor na si Mayor Herbert Bautista at ni Konsehala Mayen Huico. Ayan, Diba? tama. Pero, kumusta naman? May ilan ba ang entries ng Pilipinas dito? Alam ko, 2 lang yung Esprit de Corps na hindi ko yung di ba? Oy, napanood ko yun. Napanood Yung eh. Esprit de Corps, napanood ko. Napanood. Si ano yun eh. Basta, di ba? Sinong gumawa? Nakalimutan ko lang sino nag-direct nun eh. Pero napanood ko yun. Di ba? Antindi, di ba? Matindi yung pelikula. Tungkol yun. sa mga kadete. Correct. Na Oo. Sila na lang. Yun na nga. Oo, may nagaganap na something sa kanila. Tapos yun, basta masaya. At ang Quezon City pala ang pinaka-warm sa pag-welcome ng mga LGBT. Oo naman. Alam mo naman talaga, lalo na dito sa Pilipinas, di ba? Pagdating sa pag-welcome ng mga katulad natin. Yes, sa mga listeners na kagaya nyo. Oo. Diba? Maaasahan po natin. Ang Quezon City. Corrected by, lalong-lalo na syempre kay Mayor Herbert Bautista. Sayang hindi natuloy yung, alam ko siya ang sanang magfi-finance ng Cinemalaya, di ba? Wala kasi tayong Cinemalaya this year. Wala nga. Sayang hindi natuloy. Si alam mo na. Si Tony Boy Cuangco. Kasi nalulugi na raw. Walang bumabalik na pera. Naku, nakakaloka, di ba? Pag hindi naman talaga dapat may passion ka lang na gumawa. Hindi ka dapat maghihintay ng ng ROI o return of investment. Tama. Kasi quality films ang gagawin mo, no? Mahirap kumita ang quality film. Mahirap talaga. Lalo na yung mga pelikula. Yun nga General Luna. Ilan ang 70 million yon. Oo. At least kumita na sila, di ba? May 130 million na sila. At less. Sabihin na natin, ang net na lang nila is 100 million. May kita na sila, di ba? Congratulations sila. Muli po, mga Galorians, mga nakikinig sa atin, sana po panoorin niyo po ang pelikulang General Luna. OA na po ako kung OA. At alamin niyo po doon kung ano talagang ginawa ni Apolinario Mabini sa mga hindi alam ang history. Yun, nakakaloka nga, di ba? Maraming kabataan. Bakit daw nakaupo lang all throughout daw the film, nakaupo lang. Hindi nila alam, di ba? Siya po ang dakilang lumpo. Correct. Naku, nakakaloka yung mga kabataan natin ngayon, yung mga bagong henerasyon. Puro gadget, puro COC, puro Facebook, lahat na lang, di ba? I think may kasalanan din dyan. Yung nasa education natin. Sa bagay. Di ba? Bakit inalis nila ang history sa subject natin, di ba?
Diba? Kasi tayo, naabutan natin yon. Oo. Diba? Naabutan ba natin? Naabutan, oo, alam ko. Siyempre, Kaya nga alam natin na no? dakilang lumpo si Correct. Apolinario Mabini. Ako diba? dati nung high school, pinortray ko pa yan, kaya alam na alam ko. Kaya nakarelate ako. Uy, alam mo ako nung high school. Alam mo ako nung pinroy-tray ko. Sino? Usterisa. Kita mo ano? Pareho pala tayong hero. Diba? Kaloka. At dapat nga, ito nangyari sa General Luna ngayon na kumita, nagustuhan ng mga tao, sana magtuloy-tuloy na. Kasi sa cliffhanger ng pelikula, 'di ba? Ang susunod na gagawa ng movie na historical movie ay si Paolo Avellino bilang Gregorio Del Ang Pilar. pinakabatang bayani. Di ba si Gregorio sa Tirad Pass naman siya, di ba? Ata. Oo, napakakulay din po ng buhay ni Gregorio Del Pilar. Kaya sana po kapag ginawa na po itong pelikula, suportahan po natin gaya po ng pagsuporta natin sa pelikulang General Luna, di ba? Alam mo, parang gusto ko ngayon, gawan na lahat ng pelikula, mga national, bayani? mga ano natin So, bayani. kakalkalin mo ang mga kasaysayan ng history? Oo, gusto ko. Ganon. After watching General Luna, gusto ko magsunod-sunod na. Parang ayoko nang kumalkal. Mahirap. At saka ito napag-uusapan na rin natin sila. Hindi ganun kalawak ang aking ano nang tawag doon? Yung kamalayan. Oo, kaalaman sa buhay ni Juan Luna. Ang alam ko lang si Juan Luna ay dakilang pintor, di ba? Bakit si Juan Luna ay naging malaking bahagi din ito sa ating kasaysayan at kasarinlan. Hindi ko po alam, sana magawan din po ng pelikula si Juan Luna. Ayun. Si Ana Luna, ayaw mo ng pelikula? Ayoko kay Ana Luna. Okay. At ang ating pong oras, mga kaibigan, sa mga sandaling ito ay 3:45 na po ng hapon. Napakabilis, di ba? At ang oras po yan ay hatid po sa atin ng This time check's brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. At magbabalik pa po ang Showbiz Galore. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho, Miguel Hill, sa balita sa tanghali, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. The doctor is on air. Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinal Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika On Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, 6 hanggang 7 ng gabi, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, mga nagbabagang impormasyon, alamin, pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Tolitz Laurenio. Balita sa hapon, ihahatid ni Tolitz Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, 4 hanggang 4:30 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. 8 Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon at Percy Lapid. 8 Diretso, Lunes hanggang Biyernes, 4:30 ng hapon hanggang 6 ng gabi. 8 Diretso, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Mga
mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Narito na ang maghahatid sa inyo ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang syalala ng buhay niyo. Makinig at manalo dahil uulan ng pagpapala dito sa Syalala and Friends. Tutok na Lunes hanggang Biyernes. Siguradong bubuhos ang swerte tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Syalala and Friends dito lang sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Yes! Tuloy na po ang pag-ariba ng mga shows ng 8 Trimedia Broadcasting Network at ng DZRJ. Ayan po, tutukan po ang mga programang Balita sa Hapon, Ocho Diretso, Klinika on Air, Lapid Fire, Katapat at Karancho, Girl Talk. Girl Talk. Musika noon at ngayon, Balita sa Tanghali, Shalala and Friend, at syempre po ang Showbiz Galore. Doon sa mga programa, meron akong paborito. Ano dyan? Ocho Diretso. Oo naman. Huwag na natin sabihin kung bakit. Corrected by... Okay, sa ating pang ibang balita. Ito daw si Carla Estrada. Marami na nagrereklamo sa kanya. Bakit daw? Sobra na raw siya ngayon. Dead methodology? Super duper na daw sa mga dati niya mga kaibigan. At may ano pa raw. May mga hindi pa daw ata siya nabayaran na utang. Oo, na kailangan niyang bayaran, di ba? At saka, alam mo dati ito, tinitext ko siya ha. Sumasagot siya. Dati ha, hindi pa sikat ang kanyang anak. Tinitext ko siya. Ngayon, message mo sa Facebook. Dead ma na, wala na talaga. Parang yung isang sikat na komedyante ngayon, ganun din siya. Ganon? Sino yun? Sikat na komedyante din yon. Ganun din siya. Ganon? Nung hawak pa siya ng isang reporter, itong sikat na komedyante, i-text mo siya, sasagutin ka. Ngayon hindi na rin. Baka nagpalit na sila ng number. Ay, ganun ba? Kaya hindi na sumasagot. Hindi naman siguro, nire-ring ko. Nagre-ring pa baka binigay na yung number na yon, yung cellphone na yun sa iba. Ganun ba yun? Oo, di ba? Hindi ka ba namimigay ng cellphone? Di ba namimigay din tayo ng cellphone? Pero sarili mong number, pinamimigay mo. Pero hindi talaga natin pinamimigay yung SIM, no? Kaya nga, di ba? Oo. So, ganun naman siguro. Lahat talaga nagbabago. Nagbabago. Kaya ngayon, marami nagre-reklamo dito kay Carla Estrada. Marami na siyang niligwak ng mga kaibigan. Kasi pag nandun ka sa taas, dapat hindi mo pa rin kinakalimutan yung mga taong kasama mo sa baba. Correct. Diba? Oo. Kasi, pag nasa taas ka, wala namang pupunta niyan, kundi bumaba ulit. Oo. Sabi nga ng kaibigan kong isang talent manager na sikat dati, ang mga reporter hindi mawawala, pero mga artista malalaos. Correct. Oo. Ayan, mula yan kay sumikat na talent manager talaga, si Jojo Veloso. In fairness kay Jojo, Ina Raimundo, Aya Midel, Ana Capri, Matthew Mendoza, ayan, Del Villar, maski sila Richard Gomez, dumaan sa kanya. Modeling agency niya. Dumaan sa kanya, Alice Dixon. Ayan, marami. Kaya, yung sinabi niyang yon, yung mga artista na yan malalaos, pero kayo mga reporter, hindi, ang sabi niya. Tama nga. Kaya Carla Estrada, naku, pag-isipan mo na, balikan mo yung mga kaibigan mo. Oo. Saka mag-reply ka daw pag tinitext ka, no? Kasi, huwag ka mag-reply ng huyu. Basta mag-reply ka ng maayos. Nag-reply na siya ng huyu? Saka, alam mo,
gusto kong malaman kung pinuntahan ba niya ang Oh. burol ng kanyang dating manager na si Vic Mampuste. Ay, oo Di nga. ba namatay na si Tito Tito Vic? Vic. Condolence po sa pamilya ni Tito Vic Mampuste from Showbiz Galore. Pero, di ba, wala tayong naging balita kung pinuntahan ba niya, binigyan ba niya ng tulong ang pamilya. Kasi kung hindi naman dahil kay Tito Vic Mampuste, walang Carla Estrada Wala ang showbiz. talaga, pero dapat talaga puntahan niya. Kasi Oo. hodang malayo ang wake ni Parang dyan Tito lang yata Vic. sa may Mabini, dyan lang sa... Alam ko, inuwi na siya sa Ay. Mindoro. Oh my God. Nasa Mindoro. Ay, na lalong siya. hindi mapupuntahan yun. No. Pero di ba taga Mindoro din si ano? Sino? Hindi ba Mindoro? Sino? Ay, Tacloban pala. Tacloban? Oo, Ako ang si taga Carla. Mindoro. Oo. Taga Mindoro si si Oo. Tito Vic. Sana naman puntahan ni Carla. Yan ang nakadiscover sa'yo, no? Kung bakit nandyan ka ngayon. Correct. Di ba? So magkasama na sila ngayon. Isa pa rin niyang na-discover na si Francis Magalona. Oo. Siya din ang... si Talaga? Tito Vic Mampuste din ang mentor at nakadiscover kay Francis Magalona. So may mata pala si Tito Vic sa Oo. pagdidiscover. Correct. At ang kaibigan natin Camille Rojas, di ba? Siya din. Na ngayon ay isa ng donya dyan sa Amerika, si Camille. Akalain mo, di ba? Oo, minsan mag-guest daw siya dito sa ating programa at ikukwento niya ang kanyang naging buhay. Magdala siya ng Amerikano kamo. Oo, bago siya naging donya ngayon. Anyway, uniulit po namin, nakikiramay po kami sa pamilya. Tito Vic Mampuste. Opo, isa pong talent manager. Mabait na talent manager and discoverer. Yes po, totoo po yun. Okay. Okay, parang nalungkot ako bigla kasi parang malapit na tayo. Oo nga, alam mo ba? Bitinelia Sanchez 6 na minuto na lang ang nalalabi bago tayo magpaalam sa ating mga Galorians. So, Ang ganda nung tawag, Galorians. No? Yes, di ba? Sa ating mga Galorians. Ang ganda. Ito, medyo daw dumidikit na ng konti. Konti lang ha. Itong showtime sa Itbulaga. Medyo. Anong say mo dito? Lang daw ako ng no? Ang sabi nila, dumidikit na daw. Ano naman kasi, di ba? Di gano'n naman talaga, di ba? Siyempre, may mga times na nagsasawa tayo sa isang bagay, may times na gusto natin balikan yung dati, may times na gusto natin ng bago. So, kung dumidikit na, hayaan mo sila magpandikit. Bongga. Pero tanungin kita, papantay pa ba ito? O mauungusan pangit Bulaga? Darating pa ba ang tamang panahon, sabi nga? Hindi, kasi sabi nga nila, Ana Dizon is Ana Dizon. Kumbaga, ang Itbulaga is Itbulaga. Parang ano na yan, institusyon na yan, di ba? So, hayaan na lang natin na merong programa na dumikit o maging kagaya niya na panoorin din ng tao. Pero yung mapantayan at yung malampasan, let's face it, parang malabo nang mangyari. Hindi na mangyayari, no? Pero may kanya-kanya pa rin naman talang followers ang Showtime, meron ng Itbulaga. So, yung mga maka-Showtime, di go! Yung mga maka-Itbulaga, di go din. Lahat kayo, go, go, go! Pero aminin natin talaga ngayon, ang Aldab fever ay Diyos ko, di ba? Sobra talaga ang no? Iba talaga. Pero kahapon, napag-usapan namin dito sa show. Alam mo ba, sa ABS-CBN pala, bawal ang mga commercial ni Alden at saka ni Yaya Dab. Parang may nakita naman ako doon na food chain. Hindi, bawal daw. Kasi wala lang yung mukha, pero andun pa rin yung commercial. Yun na nga. Yun Baka na nga. ganun ang Mga ganun. Basta mukha ni Alden at saka ni Yaya Dab, bawal doon. Nakakaloka naman pati doon, di ba? Oo. Pati doon umaabot. Oo, naloka din ako. Diyos! Pati ang pa-baby wave, bawal din sa kabilang network. Ano ba yan? Ayoko masyado mag-comment. Ayaw mo mag-comment? Kasi may mga kaibigan din ako sa kabilang network. Ganun ba? Correct. Ako na lang ang magko-comment. Sige. So, bakit na bang ganun? Sana naman, wag naman. Maging isang industriya lang po tayo. Sana wala nang ganyan. At ang nakakainis pa minsan, pag mga awards night, di ba? Industry award to eh. Bakit pipigilan mo ang talent mo kung mo ipinalabas sa siya? Di ba? Correct. Parang,
hindi ko matanggap yung mga ganung bagay. Correct. Dapat hindi ganun, ano. Mm-mm. Depende kasi kung saan i-air yung awards, yung awards night, di ba? Oo, para tuloy May na wala ganun. na yung industriya ng pelikulang Pilipino, industriya ng musika, ganyan-ganyan. Ngayon, parang industriya na lang ng ABS-CBN, industriya ng GMA7, industriya ng TV5. May industriya ba ang TV5? Ay, meron naman siguro. Meron naman. Pero let's face it, talagang it's between 2 and 7. Oo nga, no? Parang hindi na yata makakaabante pa ang lalo TV5. pa nag-retrench sila, nagpalit sila ng pamunuan, chuba-chuba. Kahit na sino pa sigurong ilagay. Inilagay si Wilma Galvante. Parang wala rin nangyari. Ba't natawa ka? Walang nangyari, di ba? Nagsayang lang sila ng pera, actually. Actually, nasasayang ang pera talaga. Yung mga shows nila ngayon, parang, sorry. Tama. Itatapon mo lang talaga yung mga shows nila ngayon. At yung mga tinapon nilang shows dati, tulad ng, yung kay Talentadong Pinoy, yung Juicy, yun yung mga nagre-rate dati, pero tinapon ni Wilma, di ba? Oo, yan. Sayang. Yung Talentadong Pinoy, Diyos ko, yun nga ang kumikita dati sa mga shows. Nagre-rate, Yan di ba? correct. At saka yung Juicy nga, ang dami. Alam mo, nung hawak ni Percy Intalan ang entertainment, in fairness talaga kay Percy. Mahusay. Nakakaabante ang TV5. Pero ngayon, umurong na sila. Kailangan pa ba sila mag-produce ng mga shows pa? Pero let's give them a chance, para marami din naman mga taga-industriya magkaroon ng trabaho. Kaya nga, pero... Diba? Pero poor third na lang talaga sila. Oo, pero marami mga artista na ang nawala. Oo, nawala. Diba? Kinontrata nila pagkatapos tinengga, tapos nawala. Alam mo, nung isang araw, may pinanood akong show nila. Alin? Tampok pa naman ng isa sa ating action superstar. Naku, Day. Diyos ko. Ano nangyari? Nawala ako sa mood habang pinapanood ko. Dahil hindi magandang pakakagawa? Hindi talaga. Diyos ko, talaga. sayang. Sayang. Action superstar pa naman ng bida. Sayang talaga. Nakakapanghinayang ang mga perang ginagastos nila. Correct. Sobra. At kapatid, wala tayong oras. Baka may mga baka may mga babatiin ka dyan. Gusto ko munang batiin ang sarili ko. Wala pa Baka sa susunod na Miyerkules. May mga magpabati na sa akin. Iba muna ang personal ko muna silang binabati ngayon. Pinupuntahan ko sa bahay, sa kwarto, para personal na batiin. Okay. Maraming salamat po sa lahat po ng mga Galorians na tumututok po araw-araw dito sa ating programa. Maraming salamat po. At lahat ng mga, alam mo, promise ito, yung mga kababayan ko dyan sa Apalit, Pampanga, ang dami-dami talaga nakikinig. Sobra talaga. Huwag po kayong bibitiw. Maraming salamat po. Hanggang bukas, dito lamang sa inyong programang nakakaaliw at nakakabaliw, ang Showbiz Galore! Ito ang DZRJ 810, 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Now, global headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC Minute. BBC Minute with Charo and Tallulah. It's Wednesday, which means that from today, warships from the European Union can board, search and seize boats carrying migrants in the Mediterranean. That's to combat people smuggling and reduce the number of drownings. Activists are reporting an intense wave of Russian airstrikes in 2 areas of Syria. It's the latest in Russia's bombing campaign, which began last week. The Syrian Observatory for Human Rights said the provinces of Hama and Adlib were hit. The US is preparing to release about 6,000 inmates from federal prisons to ease overcrowding. People convicted of drug offences who've had their sentences reduced will be among those let out. In Brazil, a video of a student from a private college in Rio de Janeiro throwing an ice cream in the face of a woman working at a fast food restaurant is causing a real stir. The boy later posted on Facebook to say he'd apologized to the woman. He says he's been threatened online since the video was published. 0729G. BBC Minute. The BBC Minute. Your quick news fix on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa Youth Bandido kasama si Pia Morato.
alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong Karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay nyo. Alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa